Ang buhay na patotoo at ang dugo ng mga Kristiyano ay siyang naging pundasyon ng simbahan, kaya't habang inuusig, lalo naman itong tumatatag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatutuo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakalob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay martyrdom. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, tayo ay nasa Christmas Octave. Ito ay 8 araw na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kaya Merry Christmas pa rin po sa inyong lahat. At ngayong araw na ito ay ating ginugunita ang isang dakilang santo, ang kauna-unahang martir sa ating simbahan, at yan ay si San Esteban. Sa first reading ngayong araw na ito ay maririnig natin ang kwento kung paanong si San Esteban ay pinatay ng mga Hudyo dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Dahil sa kanyang pagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos, si Jesus ang Mesiyas na matagal nang hinihintay ng bayang Israel. Dahil dito hindi yan matanggap ng mga Hudyo, kaya siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. At ang lahat ng pangyayaring ito ay inaprubahan at pinahintulutan ni Saul na later on ay magiging si San Pablo. Mga kapatid, hindi ganun kadali ang mag-alay ng buhay, ang dumanak ng dugo, alang-alang sa pananampalataya. Maliban na ang taong ito ay mayroong malalim at matibay na pananampalataya at conviction na yung kanyang sinasampalatayanan ay totoo. Hindi peke na yung kanyang sinasampalatayanan ay magliligtas sa kanya. Ganoon kalalim ang faith and conviction ni San Esteban na nagpagiging martir sa kanya o patotoo sa pananampalatayang yon. At ganoon naman ang buhay ng mga santo. Meron tayong tinatawag na white martyrdom at red martyrdom in the Catholic Church. Yung mga red martyrs ay ito yung mga nag-alay at dumanak ang dugo dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. At napakarami po niyan ng mga tao na nag-alay ng buhay para sa pananampalataya kay Kristo. Ito yung tinatawag nating red martyrdom.
At tulad ni San Esteban, tulad ni San Pablo, ni San Pedro, at marami, halos lahat ng mga apostol maliban kay San Juan ay dumanak ang kanilang dugo, sila'y pinatay, no? At ganun din, marami pang mga santo ang talagang nagbuwis ng buhay dahil sa pananampalataya kay Jesus. Yan ang red martyrdom, ang patutuo sa pamamagitan ng pagbibigay, pag-aalay ng buhay sa pananampalataya. Pero meron ding tinatawag na mga white martyrdoms, no? Yung bang mga santo na hindi naman dumanak ang dugo, pero yung kanilang buhay ay nakatuon, nakalaan kay Jesus. At itong mga santong ito ay nagsabuhay araw-araw ng pananampalataya. Iba't iba man ang kanilang sitwasyon, kalagayan sa buhay, but they lived the faith every day. Tulad ni Mother Teresa, ni Saint John Paul II, tulad ni Saint Francis of Assisi, si San Agustin, itong mga dakilang santo tulad ni Santo Domingo, no? Maraming mga santo ang nandoon sa tinatawag nating white martyrdom. Ang pagiging martir ay pagiging buhay na patotoo, witness. At ngayong araw na ito, bakit inilagay ang kapiyastahan ni San Esteban right after Christmas, ay upang ituro sa ating lahat na yung pananampalataya ni San Esteban, yung pananampalataya niya kay Jesus, sana ay maging pananampalataya rin natin, na tayo rin ay maging mga buhay na patotoo ng ating pananampalataya kay Jesus. Na yung bang maging seryoso tayo, hindi lang biro-biro ang buhay pananampalataya, na magkaroon tayo ng faith and conviction tungkol sa ating pananampalataya. Yung bang hindi cheap, hindi mumurahin yung pananampalataya natin, kundi it's like a pearl of great price na kaya mong iwanan ang lahat kapag natagpuan mo itong kayamanang ito. Tulad ni San Esteban, nang matagpuan niya ang kayamanan niya, si Jesus, kaya niyang isakripisyo ang lahat, mapasa kanya lamang si Jesus. Mga kapatid, ito yung ipagdasal natin ngayong araw na ito, na tayo rin mahalin natin, angkinin natin, isabuhay natin at ibahagi natin ang ating pananampalataya. At panindigan natin ito, ang pananampalataya kay Kristo, anuman ang mangyari sa buhay natin hanggang sa wakas, hanggang sa huli ng ating buhay. Tayo rin sana, in our own little ways, ay maging mga martir, maging mga buhay na patotoo ng ating pananampalataya kay Kristo, na siya'y dumating, siya isinilang at naging katulad natin. Mga kapatid, ito yung biyaya na hilingin natin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, kami nawa ay maging mga buhay na patotoo ng aming pananampalataya kay Kristo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.